Paano ba sumaya kapag puno ka na ng problema? Una, dapat mong malaman how insignificant and unimportant you are to this universe. Tignan niyo yung picture na to. Taken by NASA, ito yung universe natin or yung kalawakan. Kung hahanapin natin yung Earth dito sa picture na to, ito lang siya. Ngayon, sa tuldok na yan, nandyan lahat. Lahat ng taong nabuhay, nabubuhay at mabubuhay pa lang, lahat ng nakilala mo, masama o mabuti, lahat ng bansa, lahat ng paniniwala, yung mga religion, lahat ng politiko, presidente, mayaman o mahirap, nandyan lahat ng artista, lahat ng idol mo, nandyan din lahat ng hayop at yung mga magagandang lugar, lahat ng taong in love, lahat ng couple, lahat ng mag-asawa, lahat ng pamilya, nandyan sa gatuldok na yan. Tuldok lang yan compared sa buong kalawakan. Looking at this picture, yung problema mong presentation o yung kinakabahan ka kasi baka mapahiya ka pag kinausap mo yung crush mo o meron kang padating na job interview at hindi ka confident na papasa ka. Yung mga maliliit na problema natin. Sa tingin mo ba, does it matter compared to this vast, infinite universe? Feeling mo ba pag malungkot ka is titigil yung mundo para sa'yo? Hindi. Sun's gonna be up regardless of what we feel. Kahit sad boy ka o masaya, tuloy-tuloy lang yung mundo. Tuloy-tuloy lang yung buhay ng tao sa paligid mo. And we should also be aware kung gaano kaikli yung oras natin dito sa mundo. Sabihin natin 80 years old. Yun ay kung swerte ka. Yung 80 years na yun, kung ikukumpara natin sa edad ng mundo na millions of years old na, kisap mata lang yung 80 years. Sinasabi ko sa'yo, compared to how old our Earth is, kisap mata lang yan. And, ang bilis na nga ng buhay, ikli na nga ng buhay, meron pa tayong oras para maging tamad, pagiging takot when we're taking risk, sa away, sa galit, sa kapwa natin, pagiging mahiyain, doubtful, pagiging anxious sa kung anong mangyayari bukas when in fact, tomorrow is never promised and hindi certain na may bukas na dadating, and we stressed about our future na wala naman tayong control. And in fact, we only have control over one thing. Our reaction to the present situation. And yung reaction natin, ito yung magde-determine kung ano yung magiging future natin. Don't stress about what's gonna happen tomorrow because hindi mo sure na kung dadating ba yan or kung ano mangyayari sa'yo. Enjoy mo yung present. Ayun, ang ikli na nga ng buhay. Sinasayang pa natin yung malaking porsyento nito sa walang kabuluhan na bagay. Yun yung dapat natin ma-realize na limited yung oras natin dito. So, why not be happy, At the end of the day, like I said, pinanganak tayong walang kahit ano, then alis din tayong wala. Walang kahit anong dala. And then, ano mangyayari sa atin after mamatay? Makakalimutan din tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Siguro yung pamilya mo, maalala ka pa niyan years and years after, pero they will continue to do their normal stuff in life. Life goes on after you die. Hindi titigil yung mundo dahil nawala ka. Ba't ko sinasabi yung mga bagay na to? Kasi ang dami sa atin yung sobrang stress sa mga problema to the point na
they end up not properly living their life, living this limited time that God given to us. Sayang, sobrang sayang. Hindi ko naman ini-invalidate yung mga problema natin sa buhay, but rather, we should always look for the bright side, Kasi, kahit anong sitwasyon na meron ka, masama man o mabuti, meron niyang good and bad side. Kahit nasa worst position ka of your life, makakakita ka ng mabuti dyan. So, next time na may pagdadaanan kang problema or meron kang kailangan gawin na kinakabahan ka, tignan mo lang yung picture na to and ask yourself, does it really matter?